education of children. Ayan ha. So, JR, okay lang ikaw na gamitin namin na case study ha. Okay lang, sir. Sige. So, kailan dapat pagplanuhan kailan dapat pagplanuhan ng pag-aaral ng anak, no? So para sa akin, as soon as isinilang mo yung anak mo, dapat nag-iipon na tayo para sa pag-aaral niya sa college. So that will give you what, 17 or 18 years, no, para pag-ipunan 'yan. Ang minimum, no, ang minimum for college education to prepare is 10 years. Yan yung minimum. So longer is better. Okay? So, ito yung mga guide questions natin ngayon. So, sasagot si JR, no? Ano ba yung pinaghahandaang klase ng edukasyon para sa mga anak mo? So, ina-envision mo ba yan na sila ay um, sa ano to, private or sa SUC? Ganyan. Sir, kasi kung ako yung tatanungin, sir, okay lang naman kung ano yung kung sa SUC or sa ano sila mag-aral mas prepare ko, sir, talaga SUC kasi nga financially, sir, hindi naman ganun pa kalaki yung pera ko, and ngayon pa lang din ako natututo na mag-budget ng pera ko. Okay. Kaya, sir, ang nasa isip ko, sir, lagi is sa mga public or sa SUC. Pero ang worry nga namin mag-asawa ngayon, sir, since grade 6 po yung anak kong isa, and Mm. nagsasabi po kasi siya na gusto niyang mag-private ngayong high school. So isa na po yun sa parang pinag-uusapan din namin na paano to kung bigla nga siyang gustuhin ay mag-private. So kaya medyo nalilito din po kami. Okay. Sige. So gusto ko So, rin naman po sana na kung gusto niya doon, masunod sana siya kasi yun yung doon sa masaya sana. Pero kung hindi nga po rin kakasya sa budget, syempre kami naman po yung masusunod na mag-asawa. oo. Sige. So, interesting ito, no? Tignan natin mamaya kasi gusto niya mag-private school. Magkano yung private schooling ngayon? Sa college po ba, high school? Ay, sa high school muna, pag nag-high school siya. Wala na po akong idea, sir. Oh, ayan. Kasi So, kukunin mo yung, sa probinsya ba to sa Maynila? probinsya, sir, kami, Quezon Province po, sir. Quezon, oo. Kasi sa mga, anong bayan sa Quezon? Lucena City po. My God, mag-apply siya dun sa yung may science high school dyan ah. Katabi po namin, sir, Philippine Science High School. Katabi po ng bahay namin yun, sir. Ang Oo. problema, sir, doon, kasi po 'di ba may maintaining grade po sa Philippine Science High School na kailangan ma-target during elementary para makatake po siya ng exam. Hindi Ah. po kasi sorry, Hindi sir, ko hindi maano. kagalingan kasi yung panganay ko, medyo tamad kasi siya mag-aral. Hindi naman po siya bagsakin, pero Ah, hindi po niya tina-target yung kahit iporso po namin na o galingan mo. Ang gusto lang niya parang makapasa lang din po, sir. pero tinanong mo ba bakit niya gustong mag-private school? Tinanong po namin siya kasi nung last time po siya lang po yung nagsabi na gusto daw po niya mag-aral ay sa Sariaya. Sa Sariaya, Quezon po kasi, sir. Ang alam ko lang pong high school doon is private. Kaya ang dating po sa akin, gusto niyang mag-private kasi nung sabi namin sa Lucena na lang po siya, public po doon. Pero nung Oo. sinabi po niya na gusto daw po niya ay mag-aral ay sa Sariaya, siguro sa mga friends po, sir. Mm. Oo. Oo. Okay. Kasi ang alam ko, meron ding public school dyan sa Lucena na hindi siya Philippine Science High School. Nakalimutan, i-text ko kasi yung kaibigan ko doon nag-aaral yung anak niya. Best friend ko actually, no? At ang nakakaloka pa dito ay libre na nga sila. May allowance pa kasi local government yung nagpapaano nung school na yon. Local government funded siya. Ah. Tapos nakakapasa sa lahat yung mga estudyante, either UP Lasal or Ateneo lang sila nag-aaral after. Tapos maraming mga scholarship pa. Sandali lang tanong ko. Saang school? High school po yun, sir. Tapos yung din yung friend ko, galing siya ng elementary private, tapos nag-public siya nung high school. Public school to eh.
So, yun. So kung ano, meron tayong private school pala. I think yung mga private school, nung mga tinanong ko sa probinsya ha, hindi ko alam kung sa Lucena ganun din. Tanong ko din yung tuition fee sa private. Magkano ang tuition fee? Pag Catholic po yata, meron naman po dun parang semi-public, semi-private. Hindi po siya ganun ka-expensive ang alam ko. Pero Oo. pag po mga Catholic school po na private, medyo mahal po sir. Talaga? Kasi yung private school namin sa probinsya, no, na Catholic where I studied, may mga scholars kasi ako doon ngayon eh. Ang I think yung per school year nila ay nasa 20,000 pesos lang. Same po sir. Yan din po yung expected ko eh. Mga nasa 23 po yung per school year ng high school. High school po sir. Ah. Tapos, so yun, sige. So at least meron na tayong figure. So gawin natin siyang 25,000 para meron tayong ano. Okay. So merong private school na high school at saka na. Tapos meron tayong college na napaghahandaan. At ang gusto mo nga ay SUC siya. Okay? Ito, so dapat bang may chance na mabawasan ang savings o investment para sa edukasyon ng anak mo? So pag may nailaan na tayong pera, ilalagay ba natin siya sa savings o investment na pwedeng bumaba yung value nun? Hindi sir, feeling ko hindi sir. Pwede po siyang ilagay sa investment pero dapat yung ano po hindi maaapektuhan po ng ano ng inflation. Kumbaga Okay. ilalagay muna natin siya doon. In fairness talaga ha, dapat ano pa siya, dapat mag-keep up pa sa inflation. Parang sinasabi. So bawal Opo, mabawasan, makapag-keep up pa sa inflation. inflation. Okay. Tapos kailan kakailanganin? So grade 6 yung isa, ilang taon pa yon bago mag-college? Bali 6 years sir 4 kasi years may din. senior high Naku, school ngayon eh. nakamatch sa pag-uwi mo. Oo nga sir, kaya nung naggagawa po ako nung nakaraan ng planning na kunwari lang po sir kasi hindi ko ma-perfect yung planning. Ang iniisip ko po yung pang-college niya kasi during dun sa 6 years may pang-paaral pa ako eh kung Ah, tutuusin. Pero yung ah, pag-college na yung kailangan namin paghandaan po. okay, sige. Grade 6. Yung bunso mo, ilang taon? Grade 3 po. Grade 3, so 9 years naman siya, no? So 9 years and 6 years yung paghahandaan natin. Tapos, titignan natin magkano yung kailangan. Yun yung titignan natin dyan. Okay. So, yung in terms of kung magkano yung kakailanganin, ay, bakit ayaw niya? Okay. So investment product features no for the education of the child. So the capital preservation is priority. Ang minimum, hindi magagalaw yung pera na ilalagay mo doon. And it should not fluctuate. So hindi dapat siya taas baba, no? Long term yung time horizon na titignan natin. Liquid siya, no? Ibig sabihin kapag kakailanganin natin ay nandyan na, no? And the budget is inflation adjusted. Okay. So yung case study natin dito, ayan. Sa SUC mag-aaral at 50,000 ang budget per semester. Okay? Ba't ko siya nilagay na 50,000? That's the ano no, that's the higher end of it kasi although libre yung pag yung tuition, no? Ang isang malaking gastos talaga sa mga anak kapag sila ay nag-aaral ay yung everyday na Baon. gastos nila, no? So yung baon, mga projects, ganyan. At dadagdag pa yan kung sila ay, for example, sa Lucena siya, mag-aaral siya sa PUP sa Manila, eh kailangan niyang mangupahan, di ba? So yun ay tinitignan natin. So ngayon, so this is 50,000 pesos ang budget natin per semester. Sa SUC siya mag-aaral. So inflation adjusted na yaan. So parang kada buwan, 10,000 yung ibibigay natin sa anak natin ano para makapag-aral siya. Okay? So yung budget natin diyan ay 50,000 pesos times 8. So that's 400,000 pesos. Okay? So, 400,000 pesos yan. Paglalagay natin sa Pag-ibig MP2, 10 years na ito kakailanganin. No? So, 6% yung rate na gagamitin natin. Kailangan mag-save ka ng 30,000 pesos per year or save monthly ng 5,000 pesos. Tama ba?
30,000 divided by 12. 2,500 lang pala, no? Sorry. 2,500, no? Pag sinave mo siya sa Pag-ibig MP2 na 6% per annum yung kikitain natin, no, per year, mag ano yan magko-compound siya. So kikita ng 100,000 dahil sa dividendo. So ang total na save mo diyan ay 300,000. Okay? Pero kung nangutang ka, no? 2% per month yung babayaran mo usually dyan. So magbabayad ka pa ng 96,000 pesos na interest sa loob ng 5 taon pagbabayaran mo yan. No? So ang total na ibabayad mo ay 496,000 pesos. So kung titignan mo yung difference nung umuutang at nag-iipon, mas malaki yung bentahe talaga nung nag-iipon. Kasi beforehand pa niya gagawin 300,000 pesos lang yung effort. Pero pag nag-utang ka, halos magdoble siya o nadagdagan ng halos ng 200,000, di ba? So, mas may effort siya, no? Yun yung tinitignan natin. Tapos, kapag expensive university naman, no? The school living expenses usually equal yan sa tuition fee. At yung tuition fee usually nagdo-double every 10 years. So, for example, sa Ateneo mo natin siya papa-aralin, no? Ang tuition ngayon ay 110,000 pesos. Ang living allowance ay 110,000 pesos. So, 220,000 pesos. 10 years from now siya mag-aaral para inflation adjusted. 440,000 pesos yan per semester. Nakakaloka, no? Times 8 semesters, oh my God, 3.5 million per child, no? 10 years from now, kung sa Ateneo mo siya papaaralin. Kaya, mahal siya, no? So, yun yung natin ngayon, titignan natin. Pero kapag sa state college naman siya, so zero tuition fee, 50,000 living allowance, no? Tapos i-adjust natin by inflation. So 50,000 times 2, 100,000 pesos per sem yan. So 100,000 times 8 semesters, 800,000 pesos per child in 10 years. Okay? So kukunin natin ngayon yung present value ng mga yan. No? So the present value is sa Ateneo, you have to save 278,000 pesos per year for the next 10 years, no? Or that's 23,000 pesos per month to arrive at your goal na ang goal natin dito kanina ay 3.5 million pesos, no? Pagka naman sa state university, no? Save 63,000 pesos every year for 10 years. So 5,000 per month 'yan, no? Na equivalent na gagawin. Okay. So gawin natin eksakto, no? So ang ipa-prioritize natin na pag-ipunan ay yung college, no? So yung anak niya ay 6 years and 9 years yung kailangan, no? Na um, years to college. Okay, so this is years to college, no? So ang tuition ngayon, no? And pag SUC siya, 50,000 pesos, no? Yung 50,000 Living pesos. allowance. 50,000 pesos. Ngayon yan, no? Okay. So ano yung future value niyan with our inflation right now, no? So ang inflation kasi natin right now ay nag-hover siya, no, ng 4%. 4%. So ang lalagay natin dito 4%. Tapos ang NPER is 6 years, okay? Ang payment ay 0, ang present value ay 50,000. So 63,000 yun siya, no? This is per semester, per sem. Okay? For 8 semesters, ayan. So ang total na kailangan mong pag-ipunan, ayun nga, nasa 1 million nga, no? 1,075,000. Nandiyan pa si JR, parang nawala siya kanina eh. Yes, nandito po, sir. Okay. So 1,075,000 yan, ano? 1,075,000.
So, magkano yung dapat na pag-ipunan mo per year, okay, para sa panganay muna. So, kunwari, ilalagay natin sa investment rate na. Kunwari, ilalagay natin sa MP2. As MP2 na lang ilagay natin dito. MP2 rate, okay? So, ang MP2 ngayon nasa 7%. Okay? 7% siya. So, magsisave tayo kung every year siya, payment rate ay 7, N per ay 6, present value ay 506,000. So, ang kailangan mong save 99,000 per per year. year, per year to, para sa panganay. Okay? Para sa Mm. bunso naman ay kung ang magiging monthly mo dito no na isa-save mo divided by 12. Ayan. Yan, 15,000 pesos. Actually ito, 15,000 pesos for 6 years and then for the next 3 years ay 6,800 na lang. Kasi dalawa sila eh. Gets mo? Opo, sir. Ito kasi ay 6 na taon mo lang to na gagawin. Ito ay 9 na taon mong gagawin. Okay? So, 15,000 pesos yung ano natin diyan, yung lalagyan natin, no? 15,000 pesos. Eh paano kung lagay natin na merong 9% tayong makita? O, mas ba't kumonti siya? Dumami. 5,510 yung kailangan mong i-save every month for 6 years, no? And 3,700 naman para sa so mga nasa 9,200. So ang mangyari dito, pag So ang tingnan, parang pwede na sir na i-round off sa 10 yan sir kung iisang investment ano ang papasukan ko sir no. yes, oo. So kung titingnan natin to ha, imumultiply natin siya, um, magkano yung savings effort mo dito. So this is times yan per year times 6 years. 396,000 lang yung kailangan mong isave. Pero pag nilagay mo sa Pag-ibig MP2, 506,000 yan. Magiging Mm. 506,000 siya dahil nga kikita. 'Di ba? Tapos, ito naman ay 44,000. Bakit hindi siya nag-add up? Okay. So, itong isa naman ay 399,000 yung bunso mo, 399,000 yung maisa-save mo. Pero after 9 years, magiging 569,000 siya with the 7% na dividend rate na makuha sa sa Pag-ibig. So, kung mas malaki dito, Mas kung mas malaki liliit. ang rate, liliit pa siya, no? Pero kung bumaba, magkano? Lalaki. Pero so ang comfort level mo ay 5% kasi 10,000 no? 10,000 yung monthly na kailangan mong i-save. Oh. So, tanong natin si JR. So, JR, yung 10,000 every month ay kaya nyo bang mag-asawa na i-save yan? Feeling ko sir kaya po. Kaya yan. Opo, kaya. Oo. May Ngayon ko lang sir din nageget sir yung sinasabi nyo lagi sir na kapag mag-iipon ka, kailangan may purpose ka tapos ipapasok mo siya sa investment. Kasi parang dati ang thinking lang lagi ipunin mo lang siya sir na parang tapos parang sabi ko ba't ang hirap-hirap i-attain nung target mong pera. Yung pala kaya ang purpose kailangan siya ipasok sa investment. Kasi kaya para hindi yung iipunin mo hindi ganun kalaki pero nahihit mo yung target mong amount, sir. yes. Thank you, Oh. sir. Tapos ang gagawin mo diyan ngayon ay dapat automatic siya. So kunwari ito, 10,000 ano? Ang gagawin mo na ngayon, 'di ba, naka-online banking ka naman, for example. So yung 10,000 yan, dapat ilagay mo na, schedule mo na, scheduled transfer mo na sa bank account o kaya sa kung pwedeng, hindi ko alam kung merong facility no na automatic magpag-ibig MP2, ganyan, ay
ipa-place mo na, no? Para hindi mo na isipin. So, kung actually kasi kami no collection agent kami ng Pag-ibig MP2 JR. So, ang pwede mong gawin, member ka naman na ng SEDPI Co-op. So, every month mag-ano ka na from your bank account or yung bank account nung ano mo ng wife mo, yung 10,000 pesos doon, automatic na naka-scheduled bills payment sa SEDPI 10,000 pesos papuntang Pag-ibig MP2 para hindi nyo na iniisip. Kasi kung iisipin nyo yan every month, good luck. Opo, sir. Sa sobrang dami nung binabayaran. Oo, para automatic na siya. So, pwede nga gawin ninyo ay yung sinisweldo ni Mrs. dito dahil ano ka ba diyan kung may online banking ka na BPI, BDO ganyan, pwede mong i-establish 'yan. Tapos, kung hindi naman, so si wife din. So, yung account na lang niya na yung gamitin para scheduled transfer na yung gagawin. Every month, yun na lang. Lalabas na siya as Pag-ibig MP2 and hindi mo na siya poproblemahin. Okay, sir. Ayan, ha? So, ang happy kasi meron tayong live audience participation. Kaya na-happy din ako sa ano natin ngayon. Opo, Okay. thank you, sir. Nalinawan na po ako pagkukwenta. Ayan. Kinabahan ka ba? Opo, Kung sir. ay, Paano pala yun, sir? Ibig sabihin yan po ay pure for college preparation lang po, sir, no? So ang gagawin mo na ngayon ay okay. So itong high school kasi konti naman siya, 'di ba? Hindi siya kasing Bigat. hindi Opo. kasing bigat. So ang gagawin mo, magkano ba? So sabi mo kung 20,000 pesos 'yon. So gagawin mo na yung budget mo ngayon, yung money in, money out, 'di ba? So nag money in, money out ka, magba-budget ka ngayon doon. So ilalagay mo na may isang expense item doon ay yung 10,000 pesos para sa pagpapaaral ng mga anak ninyo, no, when they reach college. Tapos titignan mo pag nailagay na lahat, bahay, kung ano-ano man, utilities natin, titignan mo doon kung meron pang sobra, 'di ba? Kung may sobra doon at kayang pondohan yung pag-aaral ng anak mo sa private school, why not? Kasi kung 20,000 lang naman 'yun, o sabi mo ng 24,000 pesos per ano no, Year. per year, 2,000 piso lang naman 'yun per month, 'di ba? Opo, So sir. mukhang kakayanin naman dun sa daily ninyo na ay sa monthly ninyo na budget ngayon kasi dalawa naman kayong may trabaho ni Mrs. Okay, happy. Ayan. Okay. So, 'yon. Um, okay. So, saan na tayo? Okay. So, yun. Ano yung mga investments sa mga anak? Okay. Ito yung mga recommended ko na investments no para sa edukasyon ng anak. So, number one ko talaga dyan ay ito. So, pwedeng rental property, lalo na kapag usually kapag meron ka ng, may uh, meron ka ng inaay kung saan mo siya i-build yung rental property tapos 10 years yung horizon mo. So mag-ipon ka for 9 years and then on the 10th year dun mo ipatayo yung rental property. By the following year, nanganganak na yon ng rental income. May pampaaral ka na sa anak mo. Okay? Next ay Pag-ibig MP2. So 5 years or more, no, yung ano natin diyan, yung time frame natin diyan. So kaya ko siya gusto no kasi tax-free, 100% government guarantee. Okay? So paano natin gagawin yung Pag-ibig MP2 no para strategy for the education of your child? So ang time to college niya ay 10 years for example. Mag-open ka ng 1 MP2 account per year in the next 5 years. Tapos i-roll over mo yan ngayon no each MP2 account no as they mature on the 6 to 10th years. Tapos, kapag nag-start na siyang mag-college, di dun mo na siya withdrawin. Okay? So, paano ba siya? Kumari yan, no? So, yung year 1, nag-ano ka, no? Yan yung sinave mo, yung year 1. Year 2, mag-open ka ng panibagong MP2 account. So, hindi mo na huhulugan yung year 1. Yung year 2 na yung huhulugan mo. Okay? Tapos,
on the year 3, mag-open ka ulit ng panibago. So, iiwanan mo na yung 1 and 2, yung 3 na yung binubuno mo. Para the next 5 years meron ka, no? And then on the 6th year, dadagdagan mo na naman ng savings mo kasi ito no, nag-mature na yung ano, 'di ba? Nag-mature na yung so yung unang account mo dito na inopen mo, magma-mature na siya no, yung inopen mo ng 1 year, magma-mature na siya ng on the 6th year. So idadagdag mo siya ngayon ay mag-open ka ng panibagong account tapos yan yung i-roll over mo dito sa panibagong account na yan, no? Tapos, itong portion na to, yan yung dinadagdag mo dun sa account na yan for that year. Okay? Tapos, ganun na ulit yung mangyayari, no? So, for the second year, magmamature yan. So, i-roll over mo lang siya ulit na mag-open ka. Ganun din yung gagawin mo on the third year. Okay? So, ganun yung system niya. Tapos, pagdating mo dito sa 11th year, kung mag-aaral na siya sa college, ayan na ito na yung portion na kinita niya ng dividend na yan, no, nung pera mo. So, i-withdraw mo na to ngayon, no? I-withdraw mo na siya para punan yung pag-aaral ng anak mo for that year. Tapos, next year, pag second year na siya, withdraw mo na yung magmamature. I-withdraw mo yung magmamature, ganun lang siya. So, in your case, pwede kang pwedeng magbukas ka ng ano no ng 5 accounts for your one account per year no for the education of your child. Tapos pagdating ng uh, 6th year dun sa panganay mo, wag mo nang ilagay sa Pag-ibig MP2, no? Pero yung kalahati nun, ipagpatuloy mo dun sa anak mong isa pa kasi 9 years pa yung anak mo na bunso. Gets mo ba? Kung paano siya. Tuturuan ka ni Annalyn kung ano, kung nalito ka sa portion na 'yon. Okay. Sige. So, yan yung ano natin, no? So, yung recommended investments. Pangatlo ay government bonds. And then, rural bank time deposit is also nice. Number 5 ko dyan ay time deposit sa cooperatives. And then number 6 ay treasury bills and commercial bank time deposit. So hindi na ito government bonds, no? Mga commercial bank na siya. Commercial bills. Money market and bond fund in mutual funds. Money market and bond funds in UITF, no? So again, just to reiterate, negative negative list no ng investment for education. So wag niyo tong kukunin. Mga VUL, stock market, balance fund, cryptocurrencies and non-fungible tokens. Okay? So, yun yung sa education ng anak. So, na answer na natin siya. Ang next naman ay 'di ba ang sabi ko kanina, ang isa sa mga responsibilities talaga kasi natin ng mga anak ay ng mga magulang ay we provide for our children even if we die, no? In the case ay kasi hindi naman natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. So, ang kailangan din ngayon ay magkaroon ng insurance. Para ba sa anak? Hindi. Para sa iyo. Okay? Kasi pag ikaw yung nawala, saan kukunin no yung pang pangtustos doon, no? So, 'yun. Sabi ni Maha, wala siyang kids. And Kaji, anong thoughts nyo on getting an education? Pupunta ako diyan. Pero the quick answer diyan, Maha, is no. No for educational plan.